Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 53 at 54 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagpatuloy na nga ang labanan sa pagitan ng ibang mga kalahok at etong ang karakter na tinatawag na HZ12 at Mr. Mowai ang silang nagtutunggali sa arena. Literal na pisikalan nga ang naging takbo ng kanilang labanan at walang paki sa depensa at sa uli ay mas nangibabaw ang lakas nitong tinatawag na Mr. Mowai at siyang tinanghal na panalo sa naturang duelo. Bagya namang nadidismaya etong si Kim Seok-jong sa labang kaniyang nasisilayan at naguguluhan buhat sa buong akala nga daw niya ay magiging kasali sa mga kalahok etong si Ali Boss na ngayon nga ay nagpapadaloy ng programa kasama ang kaniyang alaga. Subalit natigilan nga siya nung kanyang naalala na posibleng gumagamit ng substitute etong kanyang kaibigan at kasalukuyang isa talaga sa mga kalahok na naroroon ang tunay na alibos na bagyang nagpangiti sa kanyang pananabik habang walang kaidi-ideya na siya ang nagtatago sa alias na romantic assassin. Samantalang sa pagpapatuloy nga ng programa ay makikitang maging etong si Superboy ay nagawang talunin nitong karakter na si Smiley Face. At ayon pa nga kay Yang Chan na siya ay kasalukuyang nasa 2-win streak na. Naguguluhan nga din siya kung bakit etong si Yunwo ay hindi pa gumagawa ng kanyang aksyon at pagnanais na labanan etong si Jung Hanbek. Ayon pa nga sa binata na hindi pa ito ang tamang oras sapagkat nais niyang talunin etong nakakairitang individual matapos matalo pa ng 2 beses nang sa gayon ay mas lalo nitong malasap ang pait ng pagkatalo. Sa mga panahong ito ay etong ang Serena ang siyang tumayo at nagnais na lumaban kontra dito kay Smiley Face na ating makikitang literal na seryoso na sa pagkakataong iyon. Alam nga nitong si Jung Hanbek ang tunay na pagkatao nitong babaeng nagtatago sa kunehong costume, gayunpaman ay wala na itong anumang pangamba at iniisip na gagamitin niyang stepping stone para sa kanyang kasikatan etong si Reina. Subalit ang kanyang pangarap ay agad din lamang nawasak buhat ng napakadali din lamang siyang napahinto at binalot itong si Reina ng makapal na yebe, bagay na tuluyang nagpagapi sa naturang individual. Makaraan noon ay kanyang itinuro ang kanyang espada sa isa sa mga kalahok na wala ngang iba kundi si romantic assassin. Diretsahang hinamon nga siya nitong si Reina buhat ng nais niyang bumawi sa aniya ay isa lamang tsampang pagkapanalo nito laban sa kanya. Tinanggap naman ito ni Yunwo at pabiro pang ang nasambit na kung minsan nga daw ang mga tao ay madaling lokohin ng 1 beses. Subalit ang ilan ay hindi nadadala at muli pa ring naloloko sa ikalawang pagkakataon na sadyang hindi nga nagustuhang marinig nitong si Reina. Galit nga itong siya mismo ang naghangad na umpisahan ng laban at sadyang parang adik na pulang-pula ang mga mata dahil sa matinding galit na nadarama. Mabilis nga nitong inactivate ang kanyang kapangyarihan at muling binalot ng yebe ang buong paligid. Nauunawaan naman nitong si Yunwo ang nais na ipabatid ng naturang manlalaro na wala na itong planong magpabayang muli sa ikalawang pagkakataon. Kung kaya't napagpasya na nga niyang gumamit ng kanyang may tinatagong abilidad at gumawa ng isang partikular na hand gesture. Agad namang naunawaan ito ng kanyang alaga at palihim na pinagkalooban etong kanyang bossing ng karagdagang buff upang aniya ay agarang alisin na nito ang napakalamig na yebe sa buong paligid. Literal na mas tumakas na nga ang lahat ng mga attributes na tinataglay nitong si Reina habang binabalot ng yebe ang nasabing arena. Habang palihim namang nadagdagan ang lakas nitong si Yunwo mula sa tulong nitong si Tangi. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ang kanilang mga sandata ay tuluyan ng tumama laban sa isa't isa at sadyang walang planong magbigay ng anumang kalamangan. Hindi naman nababahala etong binata sa takbo ng kanilang labanan at tanging iniisip nga sa ngayon kung papaano siya mananalo habang pinapalabas na nagkataon at tsamba lamang ang lahat. Kapwa naman napupuna nitong si Reina ang kahusayan ng kanyang katunggali at wala siyang anumang makitang butas sa opensa at depensa nitong tinataglay na mas lalo lamang nagpainit sa ulo nitong nasabing babae. Buhat nang hindi niya magawang matukoy kung sino ang taong nagtatago sa karakter na romantic assassin. Do'y napaatras nga itong si Yunwo at makikitang nawala ng bisa ang aura na bumabalot sa kanyang tinatawag na half sword na bagya nga din itong ikinabigla. Hindi naman nakaligtas sa matalas na paningin nitong si Reina ang nasabing pangyayari at iniisip na posibleng naubusan na siya ng mana o kaya naman ay hindi nito magamit ng maayos ang kanyang sandata dahil sa epekto ng kanyang yebe. Kung kaya't agad nga nitong sinamantala ang naturang sitwasyon upang tapusin na ang kanilang labanan at makabawi sa kanyang sinapit na kahihiyan. Maging eto ngang si Jung Hanbek ay ganoon nga din ang iniisip at eto nga daw si Reina ang siyang panalo na sa naturang laban.
Ngunit lingid nga sa kanilang kaalaman ay isa lamang itong patibong na inihanda nitong si Yunwo at kapwa nga nasambit na lubang napakadali nga lamang daw pala mabasa ang pag-uugali nitong babaeng kanyang kinakalaban at muli ay mabilis na pinakawalan ang kanyang pag-atake na direktang tumama sa katawan nitong si Reyna na siyang naging rason upang sa ikalawang pagkakataon ay lasapin muli ng nasabing kalahok ang mapait na pagkatalo mula sa kamay nitong si Yunwo. Pakunwari nga niyang nasambit na buong akala niya ay katapusan na niya at maswerte nga lamang at nagawa niyang gumamit muli ng kanyang aura sword sa tamang sandali. Wala namang masabi etong si Yang Chan sa kausayan ng kanyang kaibigan at mabilis na idiniklara etong si romantic assassin bilang panalo sa naturang duelo. Hindi nga makapaniwala ang ibang mga kalahok na matatalo etong si Reyna ng 2 beses sa isang manlalaro at kapwa napapaisip na sadyang nasasaktuhan nitong romantic assassin ang mga sandaling may butas sa depensa ang nasabing babae. Subalit taliwas sa kaisipan ng mga naturang manlalaro ang napagtanto nitong si Reyna sapagkat naging maingat na nga daw siya sa kanilang naging huling laban. Subalit sa uli ay nagawa pa rin itong kanyang katunggali na maikubli ang tunay niyang pagkakakilanlan at napapaisip kung sino ang ranker na nagtatago sa likod ng karakter na romantic assassin. Natatawa naman etong binata sa kanyang nagawa. Buwat ng malamang ay nabigyan niya ng isang magandang aral ang nasabing babae pagdating sa pakikipaglaban. Wala na nga rin siyang sinayang na anumang sandali at kagaya ng ginawa sa kaniya ni Reyna ay kanya ring diretsahang hinamon etong si Jung Hanbek at malakas na isinaad na hindi ba't nawika nga daw nitong si Smiley Face sa kaniya na nanalo lamang siya buwat ng hindi pa nito ginagamit ang kanyang buong lakas. Kung kaya't sa pagkakataong ito ay nais nga daw niyang bigyan ito ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili para sa kanilang rematch na isasagawa. Gayun din ipakita sa kaniya ang tunay na lakas niyang tinataglay mga master. Ang naging paghahamon nga nitong si Yunwo laban kay Jung Hanbek ay sadyang ikinatuwang masilayan nitong si Yang Chan. Kung kahit agad nga din itong ginatungan pa ang naging payag nitong karakter na si romantic assassin. Sadyang ang mga pahayag nga nitong dalawang magkaibigan ay literal na nagpakulo sa dugo nitong si Jung Hanbek na patuloy na iniisip na isa lamang tsamba ang naging tagumpay ng kapwa niya kalahok laban sa kaniya. Kung kaya't dahil sa paniniwalang imposibleng maulit pa ang ganong swerte, ay malakas at buong tapang niyang tinanggap ang naging paghahamon nitong si romantic assassin. At sadyang mas lalo pa nga nakadama ng pressure etong si Jung Hanbek noong muling ipinaalala nitong si Yang Chan na oras na natalo siya sa kanilang labanan ay kaniya na di umanong ilalantad ang tunay niyang pagkatao. Na sinagot naman ito na alam niya ang bagay na iyon habang patuloy na pasimpleng natatawa sa isang tabi dahil sadyang di na nga maikubli pa nitong si Jung Hanbek ang pagkainis sa mga nangyayari. Doy agad na ngang isinaad nitong si Yang Chan ang hudyat upang simulan ang rematch sa pagitan nitong si romantic assassin at Smiley Face. Napangiti nga etong si Yunwo at sadyang wala na ngang anumang planong magpigil pa. Buwat nang inactivate na nga niya ang lahat ng kanyang mga skills ng sabay-sabay at planong sa mga sandaling iyon ay ipalasap dito sa taong lubos niyang kinamumuhian ang galit na matagal niya ng kinikimkim. Una ngang gumawa ng pagkilos etong si Jung Hanbek laban sa kanya at nagsimula na ang palitan ng matatalim nilang mga pag-atake laban sa isa't isa. Magkaganon pa man, ay mas nangibabaw na nga ang kahusayang tinataglay nitong si Yunwo na nagtatago sa karakter na romantic assassin at mabilis na pinatalsik na palayo etong naguguluhang si Jung Hanbek. Hindi nga niya maunawaan kung sa papaanong kaparaanan at kadahilanan ay mas lalo nga daw lumakas etong individual na nasa kanyang harapan at masigit na naging lantaran nga raw sa ngayon ang isinasagawa pa nitong pang-iinis laban sa kaniya. Hindi nga ito nagugustuhan ni Jung Hanbek at napapaisip na wala siyang ibang pagpipilian pa kundi ang gamitin ang kanyang unique skill laban dito kay romantic assassin na patuloy lamang na nagpapakita ng pangahamak sa abilidad na kanyang ipinapamalas. Wala na nga siyang paki kung magkaideya na ang mga manonood at maging ang ibang mga kalahok kung sino siya at tanging hinahangad na talunin etong aniya ay hambog na manlalarong kanyang kinakalaban. Ginamit na nga niya ang unique skill na Fairy's Blessing na nagkakaloob ng karagdagang 50% sa agility at 20% naman sa bilis niyang tinataglay. Umatake na nga siyang muli habang isinasaad na ngayong gamit na niya ang kanyang natatanging abilidad ay tiyak na dito na magtatapos ang kayabangan nitong individual na nagtatago sa karakter na romantic assassin. Subalit muli ay bigla nga siyang napatalsik kapalayo sa lapag na mas lalo nga lamang niyang ikinabigla at lubos na hindi inaasahan. Habang etong si Yunwo ay nakatayo na para bang katatapos lamang ihambalos na parang isang baston ang kanyang sandata at nakangiting na wika ang katagang home run. Halos pumutok na nga ang mga ugat sa leeg nitong si Jung Hanbek dahil sa matinding galit at kahiyang nadarama habang nagsasagawa ng mabilis na pagkilos sa bawat direksyong kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan.
hindi nga siya makapaniwala sa mga nangyayari. Buhat nang wala nga raw maski isa sa kanyang mga kasamahan ang nakagagawang sabayan at i-counter ang kanyang bilis habang ginagamit ang skill na Fairy's Blessing. Literal na tila ba nakalikha nga ang kanyang bilis na tinataglay ng napakaraming kopya sa bawat direksyon at sabay-sabay na umatake patungo dito kay Yunwo. Ngunit katulad ng mga nauna niyang pagkilos ay muli lamang itong matagumpay na napigilan nitong romantic assassin at nagawa siyang patalsikin papalayo habang patuloy na naguguluhan kung papaano nagagawa ng kanyang katunggali na depensahan ang bilis ng kanyang mga pag-ataking isinasagawa. Gayon din magmula pa nga daw noong umpisa ay hindi pa ito kumikilos sa kanyang kinatatayuan kung bakit hindi magawang kumonekta ng mga pag-ataking kanyang pinakakawalan. Ayon nga sa kaniya ay hindi siya naging isang pro player ng walang anumang natatanging abilidad o potensyal na tinataglay. Hindi nga rin daw siya nagkulang sa pagsasagawa ng mga pagsasanay at paghahanda hanggang sa naabot niya ang estadong kanyang hinahangad. Kaya't ano nga daw ba, etong lubang nag-uumapaw na pagkayamot at pandiliit na kanyang nadarama para sa kanyang sarili. Samantalang para naman dito kay Yunwo ay wala nga daw saysay kahit ano pang isagawa nitong si Jung Hanbek laban sa kaniya. Sapagkat ang kanyang isipan ay tanging iisang bagay lamang ang hinahangad para sa bawat cells na nasa kaniyang katawan. At iyon ay ang ipalasap dito sa taong lubos niyang kinamumuhian ang isang nakahihiyang klase ng pagkatalo. Siya nga daw at ang buo niyang pamilya ang siyang pinakarason ng lahat ng paghihirap na dinaranas ng kanyang sariling pamilya. Subalit sa ngayon ay kinakailangan pa rin niyang magpigil hanggang sa muli nga daw hangarin nitong si Jung Hanbek na magiganti laban sa kaniya. At saka na lamang siya muling magpapakita sa kanya kasabay ng mabilis na pagpapakawala ng napakaraming mapaminsalang pag-atake kontra sa naturang lalaki. Sa pagkilos nga nitong ating pangunahing tauhan ay pasimpleng napangiti etong kanyang pinakamatalik na kaibigan. At aniya ay hiniwa nga lamang daw nito na parang sibuyas etong si Jung Hanbek at kasabay na inangkin ang tagumpay sa naturang labanan. Hindi nga makapaniwala etong ibang mga malalaro na nakasaksi sa ipinamalas nitong karakter na si Romantic Assassin. Lalong-lalo na etong si Reina na patuloy na naguguluhan at walang kaidi-ideya kung sino nga ba ang nasa likod ng naturang costume. Samantalang matapos nga ang naturang labanan ay agad na hinangad nitong si Yang Chan na ilahad na nitong karakter na si Smiley Face kung sino nga daw ba talaga siya. Kung kahit wala na itong nagawa pa at kasabay na nagpakilala sa mga manonood at kapakalahok na siya nga daw ay si Jung Hanbek na mula pa sa JT Telecom. At bilang dagdag na pangaasar pa nga nitong si Yang Chan para sa naturang individual ay muli nitong inulit na siya ang kauna-unahang kalahok na na-eliminate sa naturang patimpalak. Ayon pa nga dito kay Jung Hanbek na bagya siyang nadidismaya sa naging resulta ng kanyang pakikipaglaban at muli pang ang hinangad na kung mabibigyan pa nga daw siya ng pagkakataon ay nanaisin niyang muling bumalik sa naturang programa sa mga susunod pang panahon at sadyang nagnanais na maghiganti laban dito sa karakter na nagtatago sa costume na Romantic Assassin. Samantalang ang lahat nga ng mga nangyayari ay pinagmamasdang mabuti nitong si Kim Seok-jong habang nakaupo sa trono at lubos na napapangiti buhat ng isang panalo na nga lamang daw ang kinakailangan nitong si Alibos at ang kaniyang pinaka-inaasam-asam na kanilang paghaharap ay mangyayari na. Subalit sadyang ang tadhana ay napakalupit at ito ang ating pangunahing tauhan ay muli na namang nagsagawa ng pag-forfeit sa pakikipaglaban sa ikalawang pagkakataon na sadyang ikinabigla nitong si Kim Seok-jong na marinig. At dahil doon ay tuluyan na nga siyang nawala sa focus at kapwa natalo mula sa mga kamay nitong si Reina. Maging eto nga ay hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari na siya ang tatanghaling panalo sa nasabing kompetisyon habang bagya naman nakadarama ng awa etong si Yunwo para sa sinapit nitong kanyang itinuturing na kaibigan. Matapos nga ang lahat ng mga naging kaguluhan ay sadyang idiniklara na nitong si Yang Chan na doon na nagtatapos ang labanan para sa nasabing episode at ngayon nga raw ay nasa parte na sila ng programa na kanilang pinakahinihintay at iyon ay ang malaman kung sino nga ba ang mga manalarong nagtatago sa likod na mga kakaibang costume lalo na pagdating dito sa misteryosong karakter na si Romantic Assassin mga master.